Hello sa inyong lahat. Ako si Judy. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay ang tunay na karanasan ng isang sister. Dati ay nakakainggit ang kanyang buhay may asawa. Matapos niyang manampalataya sa Diyos, naimpluwensyahan ang kanyang asawa ng walang batayang mga tsismis ng CCP, kaya inusig at tinadlangan siya nito. Naharap siya sa isang mahirap na pagpili. Ipagpapatuloy ba niya ang pagsunod sa Diyos at paggawa ng kanyang tungkulin? O isusuko ba niya ang kanyang tungkulin para mapanatili ang kanyang pamilya at buhay may asawa? Sa gabay ng mga salita ng Diyos, paano niya nagawa ang tamang pagpili sa huli? Tunghayan natin ang kanyang karanasan. Noong nag-aaral pa ako, mahilig akong makinig sa mga kanta at magbasa ng mga sinaunang tula. Karamihan sa mga akdang ito ay tungkol sa pag-ibig. Hinubog ako ng mga pananaw sa pag-ibig tulad ng pag-ibig ang kataas-taasan at magkahawak kamay at tatanda ng magkasama. Naakit ako sa ideya ng isang pag-aasawang may pangmatagalang romansa at nanabik akong makatagpo ng isang taong mag-aalaga sa akin at makakasama kong tumanda. Matapos magsimulang magtrabaho, nakilala ko ang aking asawa. Pagkatapos naming ikasal, napakamaasikaso niya at inalagaan niya ako. Minsan, kahit simpleng sakit ng ulo o lagnat, pinipilit niya akong magpatingin sa ospital. Kapag naglalakad kami sa kalye, palagi niya akong pinaglalakad sa kanyang kanan dahil takot siyang mabangga ako ng sasakyan. Sa tuwing nagkakaroon kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa aming buhay, pinagbibigyan niya ako at nagpapaubaya siya sa akin. Bukod pa riyan, napakaromantiko niya. Sa tuwing umuwi siya mula sa isang business trip at sa bawat holiday, gaano man kaliit, binibilhan niya ako ng mga regalo. Nang makita ko kung gaano ako tinrato ng asawa ko ng may pag-aalaga, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat ng kaligayahan ko sa buhay na ito. Noong Hulyo 2013, nagsimula akong manampalataya sa Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, nalaman ko na ang makapangyarihang Diyos ang siyang lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay, at may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat. Siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ako ay isang nilikha at dapat na maayos na manampalataya sa Diyos, sumunod sa Diyos, at tuparin ang tungkulin ko. Noong panahong iyon, sa tuwing may libreng oras ako, nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos at aktibong nangangaral ng Ebanghelyo. Hindi tinutulan ng asawa ko ang aking pananampalataya sa Diyos. Pagsapit ng Hunyo 2014, narinig niya ang walang batayang mga tsismis ng CCP na naninira sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Natakot siyang madamay dahil sa aking pananampalataya sa makapangyarihang Diyos at sinimulan niyang hadlangan ang aking pananampalataya sa Diyos. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan at hiniling na huwag siyang maniwala sa walang batayang mga tsismis na iyon. Nang makita niyang hindi ako nakinig sa kanya, mula noon ay palagi na siyang nakikipagtalo sa akin. Noong Hunyo 2018, isang gabi, mga bandang 10:00, umuwing lasing ang asawa ko. Sinipa niya pabukas ang pinto ng kwarto. Sinabunutan niya ako at kinaladkad mula sa kama papunta sa sahig bago sinimulang paluin ang ulo ko. Napakalakas ng mga palo niya at bawat sampal ay pinauugong ang ulo ko. Pagkatapos, sinimulan niya akong sampalin sa mukha at pagkatapos niyang gawin iyon, pumunta siya sa kusina para kumuha ng kutsilyo. Nagmumura siyang nagsabi, "Kapag nanampalataya ka ulit sa Diyos, papatayin kita tapos magpapakamatay din ako." Habang nagsasalita, idiniin niya ang likod ng kutsilyo sa leeg ko. Sa puso ko, patuloy akong tumatawag sa Diyos. Hindi ako nangahas na pumalag. Pagkaraan ng tila walang katapusang sandali, ibinaba niya ang kutsilyo.
Nang makita ko kung paanong ang dati kong maalaga at mapagmahal na asawa ay naging napakarahas, nadurog ang puso ko. Kinabukasan, nagpaumanhin siya at humingi ng tawad sa akin. Naisip ko, maraming taon na kaming kasal at palagi siyang mabait sa akin. Sa pagkakataong ito, marahil ay dahil lang sa lasing siya at naging padalos-dalos. Kaya pinatawad ko siya. Gayunpaman, mula noon, nagsimula akong makaramdam na nalilimitahan ako kapag nakikipagtipon at ginagawa ang tungkulin ko. Sa tuwing umuwi ako galing sa isang pagtitipon at nakikitang wala ang asawa ko, nakahihinga ako ng maluwag. Kung nasa bahay siya na nakasimangot, ako ang unang kumakausap sa kanya o tinatanong ko siya kung ano ang gusto niyang kainin at nagmamadali akong pumunta sa kusina para iluto iyon. Naging mas maalalahanin pa ako sa kanya kaysa dati. Noong Hunyo 2019, nahalal ako bilang leader sa iglesia. Nang marinig ko ang balitang ito, natuwa ako ng husto at naisip kong bilang isang leader, magkakaroon ako ng maraming pagkakataon na magsanay at magkaroon ng mabilis na pag-usad sa buhay. Gayunpaman, napuno rin ako ng mga pag-aalinlangan. Dati, palagi akong tinitingnan ng masama ng asawa ko o nagrereklamo siya kapag pumupunta ako sa mga pagtitipon. Mas maraming gawain ang mga lider at kakailanganin kong madalas na lumabas para sa mga pagtitipon. Mas lalo pa kaya niya akong hahadlangan? Kung mangyari iyon, hindi na kami muling magkakaroon ng buhay na may pagkakasundo. Sa isang banda, ang tungkulin ko. Sa kabila, ang aking buhay may asawa. Nagtatalo ang kalooban ko. Nanalangin ako sa Diyos sa paghahanap at naisip ko ang mga salita ng Diyos. Kung mahalaga ang ginagampanan mong papel sa pagpapalaganap sa gawain ng Ebanghelyo at iniiwanan mo ang iyong posisyon ng walang pahintulot ng Diyos, nagiging isang taong tumatakas sa tungkulin, wala nang mas matindi pang pagsalangsang kaysa rito. Hindi ba't ito ay maituturing na pagkakanulo sa Diyos? Kung tatanggihan ko ang tungkulin ko para lang mapanatili ang aming buhay may asawa, isa iyong malubhang pagsalangsang. Isa akong nilikha, at ang paggawa ng tungkulin ko ay aking responsibilidad at obligasyon. Hindi ko maaaring ihinto ang paggawa ng aking tungkulin para lang mamuhay ng tahimik. Kaya, tinanggap ko ang tungkulin bilang isang leader. Nagkataon na nakabakasyon ang asawa ko noong panahong iyon. Nakikita niya akong maagang umaalis at gabi nang umuwi araw-araw at nakikipag-away siya sa akin kada ilang araw. Maraming beses niya akong hinarangan sa pinto at hindi pinayagang pumunta sa mga pagtitipon. Sinabi pa niya na hindi ko na inaasikaso ang aming pamilya o siya at na kung magpapatuloy ako sa pananampalataya sa Diyos, ididiborsyo niya ako. Pagkatapos, nabuo sa bibig ko ang mga salitang, "Sige, idiborsyo mo ako." Pero nangihina ang pakiramdam ko sa loob. Naisip ko, paano kung talagang ididiborsyo ako ng mister ko? Ano na ang mangyayari sa buhay ko pagkatapos niyon? Sa sandaling naisip ko ang tungkol sa diborsyo, pakiramdam ko ay mawawala na ang lahat ng kaligayahan ko. Sobrang sakit ng puso ko na parang sinasaksak ng kutsilyo. Ayaw ko nang lumabas araw-araw para gawin ang tungkulin ko. Gayunpaman, isa akong leader sa iglesia at responsable ako para sa pangkalahatang gawain ng iglesia. Kung tatalikuran ko ang tungkulin ko, talagang wala akong konsensya. Kinailangan ko na lang lakasan ang loob ko at magpatuloy. Sa mga pagtitipon, pabasta-basta lang ako, kinukumusta kung may sino man na nasa maling kalagayan at inaalam ng kaunti ang tungkol sa gawain. Nakikipagbahaginan lang ako ng simple, pero hindi ako naghahanap ng mga resulta. Minsan,
Hindi pa tapos isakatuparan ang gawain, pero sa sandaling makita kong oras na para tapusin ang pagtitipon, nagmamadali na akong umuwi. Dahil dito, hindi nalutas sa tamang oras ang mga problema at suliranin ng mga kapatid ko. At may ilang gawain na hindi na isakatuparan ng napapanahon. Minsan, sinundan ako ng ate ko sa bahay ng isang sister para pigilan akong manampalataya sa Diyos. Para sa kaligtasan ng sister na ito, hiniling sa akin ng mga nakatataas na lider na huwag makipag-ugnayan sa mga kapatid at na dapat kong gawin ang tungkulin ko sa abot ng aking makakaya batay sa sitwasyon sa bahay. Sa mga unang araw, nakaramdam ako ng panlulumo at lungkot dahil hindi ko magawa ang aking mga tungkulin. Kalaunan, nang makita kong araw-araw akong ipinagluluto ng asawa ko at abala siya sa pagsisikap na pasayahin ako, hindi nagtagal ay bumalik ako sa mga emosyon ng buhay may asawa. Alam na alam ko na ang sister na katrabaho ko ay kahahalal pa lang bilang leader at hindi pa pamilyar sa gawain ng iglesia. Maraming item ng gawain ang kinakailangang agaran kaming magtulungang dalawa para maipatupad at masubaybayan. Bukod pa riyan, hindi naman ako binabantayan ng asawa ko sa bawat galaw ko. May mga pagkakataon akong lumabas at gawin ang tungkulin ko, pero natakot ako na baka magalit ang asawa ko kung malaman niya. Kakaayos lang ng relasyon namin at ayaw kong sirain ang sitwasyong ito. Kaya hindi ako nagtanong tungkol sa gawain ng iglesia sa loob ng 2 buwan, gamit ang pag-iingat sa kapaligiran bilang dahilan. Bilang resulta, nahadlangan sa iba't ibang antas ang lahat ng item ng gawain. Nakita ng mga nakatataas na lider na lubos akong namumuhay sa makalamang buhay at hindi ko ginagawa ang gawain ng iglesia, kaya tinanggal ako. Noong oras na iyon, umiyak ako. Nagkaroon ako ng mga pagkakataong gawin ang tungkulin ko sa loob ng 2 buwang ito, pero hindi ko pinanghawakan ang aking tungkulin. Hindi ba't isa akong takas? Nakaramdam ako ng paninisi sa sarili at pagkakonsensya sa aking puso. Sa isang pagtitipon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na tandang-tanda ko pa na parang kahapon lang. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Kung maglalatag ako ng kaunting pera sa harap ninyo ngayon mismo at bibigyan kayo ng kalayaang pumili, at hindi ko kayo kukundinahin ng dahil sa pinili ninyo, pipiliin ng karamihan sa inyo ang pera at tatalikuran ang katotohanan. Ang mas mabubuti sa inyo ay bibitiw sa pera at atubiling pipiliin ang katotohanan, habang iyong mga nasa gitna ay susunggaban ang pera sa isang kamay at ang katotohanan sa kabilang kamay. Hindi ba kusang lalabas ang tunay ninyong kulay sa ganoon? Sa pagpili sa pagitan ng katotohanan at ng anumang bagay na tapat kayo, lahat kayo ay pipili sa ganitong paraan at magiging pareho pa rin ang saloobin ninyo. Hindi ba't ganoon? Hindi ba marami sa inyo ang nag-alinlangan sa pagitan ng tama at mali? Sa lahat ng pakikibaka sa pagitan ng positibo at negatibo, ng itim at puti, sa pagitan ng pamilya at ng Diyos, ng mga anak at ng Diyos, ng pagkakasundo at pagkakawatak, ng kayamanan at kahirapan, ng katayuan at pagiging ordinaryo, ng masuportahan at ng maitakwil, at iba pa. Tiyak na hindi kayo walang malay sa mga ginawa ninyong desisyon. Sa pagitan ng nagkakasundong pamilya at ng watak-watak na pamilya, pinili ninyo ang nauna at ginawa ninyo iyon ng walang pag-aatubili. Sa pagitan ng kayamanan at ng tungkulin, muli ninyong pinili ang nauna at ayaw pa nga ninyong bumalik sa pampang. Sa pagitan ng luho at ng kahirapan, pinili ninyo ang nauna. Sa pagpili sa pagitan ng alinman sa inyong mga anak, misis at mister o ako, pinili ninyo ang nauna. At sa pagitan ng mga kuro-kuro at ng katotohanan, pinili pa rin ninyo ang nauna.
nahaharap sa lahat ng klase ng inyong masasamang gawa, talagang nawalan na ako ng tiwala sa inyo. Talagang namangha ako. Hindi inaasahan na ang inyong puso ay walang kakayahan na maging malambot. Nang mabasa ko ang mga salita ng paghatol ng Diyos, nakaramdam ako ng matinding paninisi sa sarili at hindi ko mapigilang umiyak. Isa ako sa mga taong nasa gitna na inilantad ng Diyos. Sa isang kamay, mahigpit kong hinawakan ang aking buhay may asawa at pamilya. Ayaw kong bitiwan. Sa kabila, kumapit ako sa pagliligtas ng Diyos, ayaw kong abandonahin. Noong leader ako, bagamat lumalabas ako para gawin ang tungkulin ko araw-araw, ayaw kong magalit ang asawa ko dahil sa pananampalataya ko sa Diyos at maapektuhan ang aming relasyon. Kapag ginagawa ko ang tungkulin ko, nagpapabasta-basta lang ako. Hindi ako namuhunan ng anumang pagsisikap sa pakikipagbahaginan at paglutas sa mga suliranin ng mga kapatid ko at sa mga problemang kinakaharap nila sa kanilang gawain. Nang nakabukod ako sa bahay para sa pag-iingat sa kapaligiran, basta ko na lang sinamantala ang sitwasyon para isantabi ang tungkulin ko habang tinatamasa ang tinatawag na masayang buhay. Alam na alam ko na ang sister na katrabaho ko ay kaluluklok lang bilang leader at hindi niya kayang asikasuhin ang lahat ng gawaing iyon ng mag-isa. At saka, hindi naman ako binabantayan ng asawa ko araw-araw, kaya sana ay nakipagtulungan ako sa aking sister para gawin ang ilang gawain. Gayunpaman, para maprotektahan ang relasyon ko sa asawa ko, hindi ko man lang kinumusta ang gawain ng iglesia sa loob ng 2 buwan. Sa pagkaipit sa pagitan ng tungkulin ko at ng isang maayos na pamilya, pinili kong panatilihin ang pamilya ko at napakadali kong binitiwan ang aking mga tungkulin. Wala akong kahit katiting na katapatan sa Diyos at kahit na sa loob ng 2 buwang iyon, hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na paninisi sa sarili o pagkakautang. Napakarami ko nang nabasang salita ng Diyos, pero nang may nangyari talaga sa akin, nakakagulat na ganito ang naging asal ko. Tunay na wala akong kahit katiting na konsensya o katwiran. Sabi ng Diyos, nahaharap sa lahat ng klase ng inyong masasamang gawa, talagang nawalan na ako ng tiwala sa inyo, talagang namangha ko. Hindi inaasahan na ang inyong puso ay walang kakayahan na maging malambot. Bilang isang leader sa iglesia, mayroon akong mabigat na responsibilidad. Dapat sana ay inako ko ang responsibilidad para sa pangangalaga sa normal na pag-usad ng iba't ibang item ng gawain sa iglesia at dapat sana ay sinuportahan at tinulungan ko ang aking mga kapatid na maunawaan ang katotohanan at gawin ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Pero sa halip, wala akong pakialam kung naapektuhan ang buhay pagpasok ng mga kapatid ko o kung napinsala ang gawain ng iglesia. Ang inisip ko lang ay ang panatilihin ang sarili kong buhay may asawa at pamilya at basta ko na lang tinalikuran ang tungkulin ko. Talagang napakamakasarili ko at ubod ng sama. Isa akong taong hindi mapagkakatiwalaan. Sarili ko lang ang dapat kong sisihin sa pagkatanggal sa akin. Labis akong nagsisi at lihim na naging determinado na hindi ko natatalikuran ang tungkulin ko para lang mapanatili ang aking buhay may asawa at pamilya. Kalaunan, nagsimula uli akong gumawa ng mga tungkulin sa iglesia. Ginamitan ako ng asawa ko ng parehong pambobola at pananakot para pilitin akong talikuran ang pananampalataya ko sa Diyos. Nang makita niyang hindi ako nakikinig, palagi na niyang binabanggit ang tungkol sa diborsyo araw-araw para takutin ako. Nanalangin ako sa Diyos at nagmakaawa sa Kanya, nabigyan ako ng pananalig at lakas. Sa ganitong paraan, palagi akong nagpupumilit na pumunta sa mga pagtitipon at gawin ang tungkulin ko. Dahan-dahan, hindi na naging ganoon kahigpit ang pagkontrol sa akin ng asawa ko. Hinihiling na lang niya
na umuwi ako araw-araw. Noong Hulyo 2023, isinaayos ng mga lider na gumawa ako ng isang tungkulin. Dahil maraming bagay ang sangkot sa gawain, makakauwi lang ako minsan kada 2 linggo o higit pa. Naramdaman kong medyo nalimitahan ako. Kung minsan lang akong uuwi kada 2 linggo o higit pa, papayag kaya ang asawa ko? Kung madalas akong wala sa bahay at wala sa tabi niya para samahan at alagaan siya, dahan-dahan at tiyak na masisira ang aming pagsasama. Gayunpaman, naalala ko ang dati kong karanasan sa pagkabigo. Sa pagkakataong ito, ayaw ko nang may pagsisihan pa at tinanggap ko ang tungkuling ito. Makalipas ang ilang panahon, medyo nag-alala ako. Kung patuloy akong hindi uuwi, lalo kaming magkakaroon ng agwat ng asawa ko. Kung mahuhulog ang loob niya sa iba, matatapos na ang pagsasama namin. Kung mawawala ang aking buhay may asawa, magiging masaya pa kaya ang buhay ko sa hinaharap? Sa panlabas, abala ako sa gawain araw-araw, pero palaging nagugulo ang puso ko. Sa sandaling matapos ang gawain, nagbibilang na ako ng mga araw hanggang sa pwede na akong makauwi. Naisip ko pang ang hilingin sa mga lider na baguhin ang tungkulin ko sa isa na pwede kong magawa sa bahay. Napagtanto kong nagiging mapili ako sa tungkulin ko. Hindi iyon makatwiran, kaya hindi ko ito sinabi. Dahil wala akong magawa, sinabi ko sa Diyos ang mga saloobin ko at nagmakaawa sa Kanya na bigyang liwanag at gabayan ako. Isang araw sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na malaki ang naitulong sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may ilang tao pa nga na, pagkatapos manampalataya sa Diyos, tinatanggap ang kanilang tungkulin at ang atas sa kanila ng sambahayan ng Diyos, subalit upang mapanatili ang kaligayahan at kasiyahan sa kanilang buhay may asawa, labis nilang ikinukompromiso ang paggampan nila sa kanilang tungkulin. Dapat sana ay pumunta sila sa malayong lugar upang ipangaral ang ebanghelyo, umuuwi sa kanilang tahanan ng 1 beses kada linggo o paminsan-minsan, o maaari nilang lisanin ang kanilang tahanan at gawin ang kanilang tungkulin ng full-time, ayon sa kanilang mga kakayahan at kondisyon sa iba't ibang aspekto. Gayunpaman, natatakot silang hindi matutuwa ang kanilang asawa sa kanila, na hindi magiging masaya ang kanilang buhay may asawa, o natuluyan ng matatapos ang kanilang buhay may asawa, at para sa ikasasaya ng kanilang buhay may asawa, isinusuko nila ang maraming oras na dapat sana ay iginugugol sa paggawa ng kanilang tungkulin. Lalo na kapag naririnig nila ang kanilang kabiyak na nagrereklamo o tila hindi masaya o umaangal, mas lalo silang nagiging maingat sa pagpapanatili ng kanilang buhay may asawa. Ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang kanilang kabiyak at nagsisikap sila ng husto para mapanatili ang kanilang kaligayahan sa buhay may asawa at maiwasan ang pagkasira ng kanilang buhay may asawa. Siyempre, ang mas malubha pa rito ay may ilang tumatanggi sa tawag ng sambahayan ng Diyos at tumatangging gawin ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaligayahan sa kanilang buhay may asawa. Kapag dapat sana ay nililisan nila ang kanilang tahanan upang gawin ang kanilang tungkulin, dahil hindi nila kayang mawalay sa kanilang asawa o dahil tutol ang mga magulang ng kanilang asawa sa kanilang pananampalataya sa Diyos, at tutol ang mga ito na iwanan nila ang kanilang trabaho at lisanin nila ang tahanan para magawa ang kanilang tungkulin, nakikipagkompromiso sila at bumibitiw sa kanilang tungkulin. Sa halip ay pinipili nilang panatilihin ang kaligayahan at integridad ng kanilang buhay may asawa. Upang mapanatili ang kasiyahan at integridad ng kanilang buhay may asawa, at upang maiwasan ang pagkasira at pagtatapos ng kanilang buhay may asawa, pinipili na lang nilang tuparin ang kanilang mga responsibilidad at obligasyon sa buhay may asawa at tinatalikdan nila ang misyon ng isang nilikha. Hindi mo alam na
Ano man ang iyong papel sa pamilya o sa lipunan, ito man ay bilang asawa, anak, magulang, empleyado, o ano paman, at mahalaga man o hindi ang iyong papel sa buhay may asawa, iisa lamang ang iyong pagkakakilanlan sa harap ng Diyos, at iyon ay bilang isang nilikha. Wala kang pangalawang pagkakakilanlan sa harap ng Diyos. Kaya, kapag tinatawag ka ng sambahayan ng Diyos, iyon ang oras na dapat mong gampanan ang iyong misyon. Ibig sabihin, bilang isang nilikha, hindi mo dapat tuparin lang ang iyong misyon kapag natupad na ang kondisyon ng pagpapanatili ng kaligayahan at integridad sa iyong buhay may asawa. Sa halip, hanggat ikaw ay isang nilikha, ang misyon na ibinibigay sa iyo at ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos ay dapat natuparin ng walang kondisyon. Ano man ang sitwasyon, dapat mong kumplituhin ang misyon mo, tratuhin ito bilang obligasyon mo, at gawing unang prioridad ang misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, habang ginagawang ikalawang prioridad ang misyon at responsibilidad na ibinigay sa iyo ng pag-aasawa. Pagkatapos kong basahin ang siping ito ng mga salita ng Diyos, parang isang sinag ng liwanag ang tumagos sa puso ko. Bigla akong nalinawan at nabigyang liwanag. Gaya ng sinabi ng Diyos, binibigyan ko ng napakalaking halaga ang pagiging buo at kaligayahan ng aking buhay may asawa. Gusto ko lang gumawa ng tungkulin basta mapapanatili ko ang kaligayahan ng aking buhay may asawa. Sa sandaling maapektuhan nito ang aking buhay may asawa, hindi ko na magawa ang tungkulin ko ng may kapayapaan sa puso at ginusto ko pangang bitiwan ang tungkulin ko para mapanatili ang aking buhay may asawa. Hindi ko inuna ang mga tungkulin ng isang nilikha. Naalala ko noong nag-aaral pa ako, malaki ang naging epekto sa akin ng mga pananaw sa pag-aasawa tulad ng magkahawak kamay at tatanda ng magkasama, at nagnanais na makuha ang puso ng isang tao at manatiling magkasama hanggang sa pumuti ang buhok. Palagi kong gustong makilala ang aking kabiyak na magtatrato sa akin ng totoo, magpapakita sa akin ng pagsasaalang-alang, mag-aalaga sa akin at sasamahan ako habang buhay. Pagkatapos ikasal, itinuring kong pinakamahalagang bagay ang aking buhay may asawa at palagi akong nagsisikap na mapanatili ito. Matapos akong manampalataya sa Diyos, naniwala ang asawa ko sa mga walang batayang tsismis at sinubukan niya akong pigilan. Nag-alala akong magkakaroon ng lamat ang aming pagsasama, kaya naghanap ako ng mga paraan para sumipsip sa kanya. Kapag ginagawa ko ang mga tungkulin ng isang lider, pabaya ako at iniraraos lang ang mga gawain. Sa bawat pagtitipon, pumapasok at umuwi ako sa tamang oras na para bang sumusunod ako sa oras ng pagpasok at paglabas sa trabaho. Ang pagpapatupad ng ilang gawain ay hindi natapos, pero kapag naiisip ko kung paanong natapos na siguro ang asawa ko sa trabaho, nagmamadaling tinatapos ko ang pagtitipon at umuwi na ako. Habang pauwi, iniisip ko pa kung paano kukunin ang loob ng asawa ko at mapapanatili ang relasyon ko sa kanya. Sa loob ng 2 buwan na nasa bahay ako para ingatan ang kapaligiran, maaari sana akong gumawa ng ilang tungkulin. Gayunpaman, para mapanatili ang relasyon ko sa asawa ko, lubos kong binaliwala ang gawain ng iglesia. Hindi lamang nito naantala ang buhay pagpasok ng mga kapatid ko, kundi napinsala rin ito ang gawain ng iglesia. Bukod pa riyan, nang lumabas ako para gawin ang tungkulin ko sa pagkakataong ito, tinanggap ko lang ito sa pandabas. Hindi ko ito ginawa ng buong puso. Sa sandaling magkaroon ako ng libreng oras, binibilang ko na kung kailan ako uuwi. Naisip ko pangang palitan ang tungkulin ko para makauwi ako araw-araw. Masyado kong pinahalagahan ang pagpapanatili sa kaligayahan ng aking buhay may asawa. Para bang ang pagkawala ng aking buhay may asawa
ay isang malubhang pangyayari tulad ng pagguho ng langit. Isa akong nilikha. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng buhay at nagkaloob sa akin ng lahat. Misyon kong gawin ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha. Pero para mapanatili ang aking buhay may asawa, palagi kong ginagawa ang tungkulin ko ng pabasta-basta. Hiyang-hiya ako sa harap ng Diyos. Wala akong kahit katiting na konsensya o katwiran. Nang maunawaan ko ito, nakaramdam ako ng paninisi sa sarili at kirot sa puso ko. Lihim akong nagpasya. Sa hinaharap, isasagawa ko ang katotohanan at susuklian ang pagmamahal ng Diyos at gagamitin ang lahat ng aking oras at isipan sa aking tungkulin. Isang araw noong Setyembre 2023, umuwi ako. Umuwing lasing ang asawa ko isang gabi at agresibo akong tinanong. Madalas kang wala sa bahay. Saan ka tumutuloy? Ano ang ginagawa mo? Sinabihan din niya akong tumigil na sa pananampalataya sa Diyos. Hindi ako pumayag, kaya sinimulan niya akong saktan. Sa sobrang galit, umalis ako ng bahay. Isang araw noong Nobyembre, pumunta ako sa bahay ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, sabi ng asawa mo, hindi na raw niya kayang mamuhay ng ganito. Gusto niyang umuwi ka at ayusin na ang mga papeles para sa diborsyo. Nang marinig ko ito, nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, sa lahat ng taon na ito, inusig niya ako ng husto at sinubukan akong pigilang manampalataya sa Diyos. Kung magdidiborsyo kami, malaya na akong makapananampalataya sa Diyos at hindi na niya ako malilimitahan. Gayunpaman, nang lumabas ako ng pinto at nakita ko ang mga mag-asawang namamasyal sa kalye, naisip ko kung paanong 20 taon na kaming kasal. Kung magdidiborsyo kami, nangangahulugan iyon na mula noon, wala nang anumang relasyon sa pagitan naming dalawa. Kung magkakasakit ako, sino ang mag-aalaga sa akin? Kung hindi ko siya makakasama, magiging mapanglaw at malumbay ba ang natitirang bahagi ng buhay ko? Talaga bang tatapusin ko na lang ng ganito ang 20 taon ng buhay may asawa? Nang maisip ko ito, kumirot ang puso ko sa lungkot at bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ko. Nanalangin ako sa Diyos. Mahal kong Diyos, alam kong hindi na kailangang panatilihin pa ang pagsasama namin ng asawa ko. Handa akong makipagdiborsyo sa kanya. Pero sa sandaling naiisip ko na makipagdiborsyo sa kanya, lubha pa rin itong masakit sa puso ko. Mahal kong Diyos, naway bigyan mo ako ng pananalig at lakas para makagawa ako ng tamang desisyon. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at nalaman ko kung paano ko dapat tratuhin ang buhay may asawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, inordin ng Diyos ang pag-aasawa para sa iyo at pinagkalooban ka niya ng isang kabiyak. Pumapasok ka sa pag-aasawa, ngunit hindi nagbabago ang iyong pagkakakilanlan at katayuan sa harap ng Diyos. Ikaw man ay isang lalaki o babae, may isang bagay na pareho sa inyo. At iyon ay, pareho kayong mga nilikha sa harap ng lumikha. Sa loob ng balangkas ng buhay may asawa, kayo ay nagpaparaya at nagpapahalaga at nagpuprotekta sa isa't isa, nagtutulungan at sumusuporta sa isa't isa, at ito ay pagtupad sa inyong mga responsibilidad. Ngunit sa harap ng Diyos, ang mga responsibilidad na dapat mong tuparin at ang misyon na dapat mong isakatuparan ay hindi maaaring mapalitan ng mga responsibilidad na tinutupad mo para sa iyong kabiyak. Kaya, kapag nagkakasabay ang iyong mga responsibilidad sa iyong kabiyak at sa tungkulin na dapat gawin ng isang nilikha sa harap ng Diyos, ang dapat mong piliin ay ang gawin ang tungkulin ng isang nilikha sa halip na tuparin ang iyong mga responsibilidad sa iyong kabiyak. Ito ang direksyon at layunin na dapat mong piliin at, syempre,
ito rin ang misyon na dapat mong isakatuparan. Gayunpaman, may ilang tao na nagkakamali dahil ginagawa nilang misyon ng kanilang buhay ang paghahangad ng kaligayahan sa pag-aasawa o ang pagtupad ng kanilang mga responsibilidad sa kanilang kabiyak at ang pagmamalasakit, pag-aalaga at pagpapahalaga at pagprotekta sa kanilang kabiyak at itinuturing nila ang kanilang kabiyak bilang kanilang buong mundo, ang kanilang buhay. Mali ito. Pagdating sa pag-aasawa, ang magagawa lamang ng mga tao ay tanggapin ito mula sa Diyos at sundin ang definisyon ng pag-aasawa na inordin ng Diyos para sa tao, kung saan ang parehong mag-asawa ay tumutupad sa kanilang mga responsibilidad at obligasyon sa isa't isa. Ang hindi nila magagawa ay ang itakda ang tadhana, nakaraang buhay, kasalukuyang buhay, o ang susunod na buhay ng kanilang kabiyak, lalo na ang buhay na walang hanggan. Ang iyong hantungan, ang iyong tadhana, at ang landas na iyong susundin ay maaari lamang itakda ng lumikha. Kaya, bilang isang nilikha, ang iyong papel man ay bilang isang misis o mister, ang kasiyahan na dapat mong hangarin sa buhay na ito ay nagmumula sa paggawa mo ng tungkulin ng isang nilikha at pagsasakatuparan sa misyon ng isang nilikha. Hindi ito nagmumula sa pag-aasawa mismo, lalong hindi sa pagtupad mo ng mga responsibilidad ng isang asawa sa loob ng balangkas ng pag-aasawa. Siyempre, ang landas na iyong pinipiling sundin at ang pananaw sa buhay na iyong ginagamit ay hindi dapat nakabatay sa kaligayahan sa pag-aasawa, lalong hindi ito dapat nakatakda batay sa sinuman sa mag-asawa. Ito ay isang bagay na dapat mong maunawaan. Tungkol naman sa pag-aasawa, hanggat hindi ito sumasalungat o kumukontra sa iyong paghahangad sa katotohanan, hindi magbabago ang mga obligasyon na dapat mong tuparin, ang misyon na dapat mong isakatuparan, at ang papel na dapat mong gampanan sa loob ng balangkas ng buhay may asawa. Sa makatwid, ang paghiling na bitiwan mo ang paghahangad sa kaligayahan sa buhay may asawa ay hindi nangangahulugang hinihiling sa iyo na talikuran ang buhay may asawa o na makipagdiborsyo ka, kundi sa halip ay nangangahulugang hinihiling sa iyo na tratuhin ng tama ang buhay may asawa at pagkatapos, sa pundasyong ito, kumpletuhin ang iyong misyon bilang isang nilikha at tuparin ng maayos ang tungkuling dapat mong gampanan. Siyempre, kung ang iyong paghahangad sa kaligayahan sa buhay may asawa ay nakakaapekto o nakakahadlang sa iyong paggampan sa tungkulin ng isang nilikha, o nagiging sanhi pa nga na talikuran mo ang tungkuling ito na dapat mong gawin, kung gayon, ay isa kang lubhang mapaghimagsik na tao. Kung hahanapin mo ang katotohanan sa usaping ito, dapat mong malinaw na makita kung ano ang dapat panghawakan ng mga tao at kung ano ang dapat nilang talikuran. Ang dapat mong talikuran ay hindi lamang ang iyong paghahangad sa kaligayahan sa buhay may asawa. Dapat mong talikuran ang iyong buong buhay may asawa. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang ganap na pag-ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Kung gusto mong maging isang taong naghahangad sa katotohanan, ang pinakadapat mong isipin ay kung paano bibitiwan ang ipinabibitiw sa iyo ng Diyos at kung paano isa sa katuparan ang ipinapasa katuparan sa iyo ng Diyos. Kahit na hindi ka makapag-asawa at wala ang iyong kapareha sa iyong tabi sa hinaharap, mabubuhay ka pa rin hanggang sa iyong mga huling taon at mamumuhay ng maayos. Gayunpaman, kung tatalikuran mo ang pagkakataong ito na gawin ang iyong tungkulin, katumbas iyon ang pagtalikod mo sa tungkuling dapat mong gawin at sa misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Para sa Diyos, hindi ka magiging isang taong naghahangad sa katotohanan, isang taong tunay na nagnanais sa Diyos, o isang taong naghahangad ng kaligtasan. Kung aktibo mong tatalikuran ang iyong pagkakataon at karapatang makamit ang kaligtasan, tatalikuran ang iyong misyon, at sa halip, ay pipiliin mo ang buhay may asawa, pipiliing mamuhay kasama ang iyong asawa,
pipiliing samahan at bigyang kasiyahan siya, at pipiliing panatilihin ang integridad ng iyong buhay may asawa, sa huli ay tiyak na may mawawala sa iyo habang may nakakamit ka. Nauunawaan mo naman kung ano ang mawawala sa iyo, hindi ba? Ang buhay may asawa at ang kaligayahan sa buhay may asawa ay hindi ang lahat-lahat para sa iyo. Hindi ito ang magpapasya ng iyong kapalaran, hindi ito ang magpapasya ng iyong hinaharap, at mas lalong hindi ito ang magpapasya ng iyong hantungan. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, naramdaman kong napakaliwanag at napakalino ng puso ko. Inorde ng Diyos na para sa mga tao, ang kahulugan ng pag-aasawa ay para lang hayaan ang mga tao na samahan at alagaan ang isa't isa. Ngunit hindi maaaring palitan ng mga responsibilidad ng buhay may asawa ang misyon ng isang nilikha. Kapag dumating ang tungkulin, dapat kong unahin ang paggawa ng maayos sa tungkulin ng isang nilikha. Kung tatalikuran ko ang tungkulin ko para hangarin ang isang masayang buhay may asawa, mawawalan ako ng pagkakataon na makamit ang katotohanan at matanggap ang pagliligtas ng Diyos. Sa huli, mahuhulog ako sa malalaking kalamidad at malilipol. Noong nakaraan, ang paghahangad lang ng masayang pag-aasawa ang iniisip ko. Ginugol ko ang maraming oras at pagsisikap sa pagpapanatili ng relasyon ko sa aking asawa. Gusto kong kumapit sa kaligayahan ng pagsasama namin sa isang kamay at sa katotohanan naman sa kabilang kamay. Sinubukan kong asikasuhin ang dalawang bagay, pero pagod na pagod ang puso ko at wala talaga akong masasabing kaligayahan. Ngayon, maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos, pero hindi ko pa rin nauunawaan ang katotohanan. Nagsayang ako ng maraming panahon. Naging napakahangal ako. Napagtanto ko rin na ang pananampalataya sa Diyos ay ganap na likas at may katwiran. Hindi nananampalataya sa Diyos ang asawa ko at sinubukan din niya akong pigilan sa pananampalataya. Sa tuwing may babanggitin ako na may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, nagagalit siya sa akin, pinagsasabihan ako, binubugbog at minumura. Madalas niya akong pagbantaan na hihiwalayan para pilitin akong talikuran ang aking pananampalataya sa Diyos. Malinaw na ang diwa niya ay sa isang demonyong namumuhi sa katotohanan at namumuhi sa Diyos. Gaya ng sinabi ng Diyos, likas na hindi magkaayon ang mga mananampalataya at ang mga walang pananampalataya, bagkos ay magkasalungat sila sa isa't isa. Kami ay dalawang uri lang ng mga tao na hindi magkaayon at tinatahak namin ang dalawang lubhang magkaibang landas. Talagang walang paraan para magkasama kaming tumanda. Pero hangal ko pa rin pinanatili ang buhay may asawa na ito ng napakaingat. Hindi ba't ito ay bulag na pagsunod sa isang demonyo? Masyado akong hangal at magulo mag-isip. Ang pagpapanatili ng aking relasyon sa asawa ko ay hahantong lang sa pag-iwas ko sa Diyos, pagkakanulo sa Diyos, at pagputol sa sarili kong pagkakataong maligtas. Namumuhay sa isang maling pananaw sa pag-ibig, itinuring kong misyon ko ang paghahangad ng isang masayang buhay may asawa. Ayaw kong kilatisin ang diwa ng asawa ko. Kung wala ang pagbubunyag ng mga katunayan, at kung wala ang kaliwanagan at gabay ng mga salita ng Diyos, hindi ko pa rin sana ito makikilatis. Talagang bulag at mangmang ako. Hindi ko na kayang patuloy na mamuhay sa mga maling kaisipan at pananaw na ito. Kahit na gusto ng asawa kong makipagdiborsyo sa akin, kailangan ko pa rin gawin ang tungkulin ng isang nilikha. Ito talaga ang misyon ko. Sa aking mga devosyonal, narinig ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Papasukin ang Diyos sa puso mo. Kapag binuksan mo ang iyong puso sa Diyos, saka lang siya makakapasok dito. Tanging kapag nakapasok na ang Diyos sa iyong puso mo, makikita ang mga tinataglay ng Diyos
at ang kanyang pagiging Diyos at makikita ang kanyang mga layunin para sa iyo. Sa sandaling iyon, matutuklasan mo na napakahalaga ng lahat ng tungkol sa Diyos, na talagang karapat-dapat pakaingatan ang mga tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. Kumpara doon, ang mga tao, pangyayari, at bagay sa paligid mo, at maging ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong kapareha, at ang mga bagay na iyong minamahal, ay labis na hindi karapat-dapat na mabanggit, sobrang hindi ka pansin-pansin, at napakababa sa iyo. Madarama mo na walang material na bagay ang muling makahahatak sa iyo o muling magpapabayad sa iyo ng anumang halaga para dito. Sa pagpapakumbaba ng Diyos, ay makikita mo ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pangingibabaw. Higit pa rito, makikita mo ang walang hanggang karunungan ng Diyos at ang kanyang pagpaparaya sa ilang gawa niya na pinaniniwalaan mo noon na masyadong maliit, pati na ang pagtitiyaga, pagtitimpi, at pag-unawa na ipinapakita niya sa iyo. Magdudulot ito sa iyo ng pagsamba para sa Kanya. Sa araw na iyon, mararamdaman mo na nabubuhay ang sangkatauhan sa isang napakaruming mundo at na ito man ay mga taong nasa tabi mo o ang mga bagay na nangyayari sa iyong paligid o maging yaong iyong iniibig, ang kanilang pag-ibig para sa iyo at ang kanilang tinatawag na pag-iingat o ang kanilang malasakit para sa iyo, wala sa mga ito ang karapat-dapat na banggitin. Ang Diyos lang ang iyong pinakaminamahal at ang pinakamahalaga mong yaman. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos at napakabanal ng kanyang diwa. Sa Diyos, walang panlilinlang, walang kasamaan, walang inggit, at walang alitan, kundi tanging pagiging matuwid at pagiging tunay. Ang lahat ng tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos ay dapat kasabikan ng mga tao at dapat din itong hangarin at asamin ng mga tao. Talagang naantig ako nang marinig ko ang himnong ito. Ang pagmamahalan sa pagitan ng mga tao ay itinatag sa pundasyon ng transaksyon. Kapag sinasamahan ko ang asawa ko at inaalagaan siya at ang mga anak namin, mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Nang hindi ko siya maalagaan ng full-time, nagsimula siyang magalit at gusto na niyang makipagdiborsyo dahil wala siyang nakukuhang anumang pakinabang mula sa akin. Sa mga taong iyon, minsan ko nang isinantabi ang tungkulin ko at ipinagkanulo ang Diyos para mapanatili ang kaligayahan ng aking buhay mi-asawa. Gayunpaman, hindi ako tinrato ng Diyos ayon sa mga ikinilos ko. Nagpakita pa rin sa akin ng awa at biyaya ang Diyos at ginamit niya ang kanyang mga salita para bigyang liwanag ako upang makita ko ang mga pakana ni Satanas. Inilabas niya ako sa aking mga maling pananaw sa pag-aasawa para hindi na ako muling mapinsala ni Satanas. Napagtanto kong ang Diyos lamang ang pinakamasidhing nagmamahal sa mga tao at ang pag-ibig lamang ng Diyos ang tunay at banal. Kalaunan, nang pumayag na akong makipagdiborsyo sa asawa ko, ayaw na niya. Sinabi pa niya na basta't umuwi ako, tatratuhin niya ako ng mabuti tulad ng dati at hindi na niya ako susubukang pigilan sa pananampalataya sa Diyos. Naisip ko kung paanong gumamit ang asawa ko ng mga pananakot, karahasan at pagmumura para pilitin akong talikuran ang aking pananampalataya sa Diyos. Nang makita niyang hindi gumana ang mga taktikang iyon, gumamit siya ng matatamis na salita para lokohin ako. Kahit paano niya baguhin ang kanyang mga taktika, ang kanyang diwa ay sa isang dyablo pa rin. Ang kanyang diwa ng pagiging kaaway ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. 10 taon na niya akong sinusubukang pigilan sa pananampalataya sa Diyos. Kung kaya niyang magbago, matagal na sana siyang nagbago. Kung maniniwala ulit ako sa sinabi niya, mahuhulog lang ako sa patibong at maluloko at mawawala sa akin ang pagkakataon kong maligtas ng Diyos. Kaya binaliwala ko ang sinabi niya.
Naisip ko, kahit hindi kami magdiborsyo, hindi ko hahayaang hadlangan niya ang paggampan sa aking mga tungkulin. Pagkatapos, palagi kong ginagawa ang aking mga tungkulin sa iglesia at napanatag ang puso ko. Huminto na ako sa pag-iisip kung paano pananatilihin ang buhay may asawa at pamilya ko. At sa wakas, ay nakalaya na ako sa mga paglilimitan ng aking asawa at sa mga gapos ng buhay may asawa. Ngayon, ay malaya na akong manampalataya sa Diyos at gawin ang tungkulin ko. Salamat sa Diyos sa kanyang pagliligtas. Matapos mapakinggan ang patotoong batay sa karanasang ito, naniniwala kaming naantig at nabigyang inspirasyon kayo. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga sariling pagkaunawa at mga nakamit sa comment section. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.